Okay, magandang araw sa inyong lahat. So, mayroon na naman tayong magre-reaction video na naman tayo. Yan, binanata na naman ni Ma'am Malo Tikia. Walang programa simula pala pag-upo as chief. Yan, so grabe no? Talagang walang programa dahil simula nag-upo, puro pa press-con. Pero nang nirisbakan ni BP Sara, hindi nagpa-press con, hindi sumagot. Pero ito, si Ma'am Malo Tikia, panoorin natin yung video. Talagang sunog. Sunog rin siya dito. Ayan, BP Sara tinawag na sinungaling si PNP Chief Marbel. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Tingnan mo. Sunog ka dyan, Sir Marbel. Pero ito, dadagdagan pa ni Ma'am Malo Tikia. Panoorin natin. Ang nakakalungkot niyan, iniisip ko habang binabasa mo, parang wala ako naririnig na programa niya simula nang umupo. Ewan ko, kayo ba may narinig na programa? Usually kasi ang mga chief PNP, meron niyang malalaking programang lino-launch eh. Tama po kayo, ma'am. Pag-upo niya, yung binanatad Duterte, QGC. Ayun. Grabe talaga to. Whether kampanya na i-text mo, isumbong mo, o kaya yung drugs, o kaya yung meron silang anong tawag dito, renewal of the programs of PNP. Wala akong naririnig. Ang naririnig ko parate, ayan, yung pag-atake sa KOJC, ang ginagawa kay Vice President, diba? So, yung mga kapulisan ang naka-frontline, parang isa silang ahensya ng private security ng mga taong nakaupo ngayon. Kaya nga nabanggit ng mga leader ng Kingdom of Jesus Christ, nagiging private army na ba kayo ng mga abusadong politiko? Kasi ang sa pagkakaalam ko, merong Philippine sa PNP, tapos meron pang national. So ibig sabihin, sisilbihan mo yung mahigit 100 milyon, 110 million mahigit. So, ayun no, baliktad na talaga yung panahon ngayon. Dapat sa Pilipino silang magsilbi. Pero, ang nangyayari na ngayon, sa isang politiko na sila nagsisilbi. So, mga kapulisan, alam ko marami pa rin diyang mababait. Pero minsan di kayo makagalaw dahil sumusunod kayo sa utos sa taas. So, ayan, bumabalik na naman tayo sa utos na sa taas. So, dapat kayong mga nasa baba, huwag kayong sumunod sa utos dahil maling-mali. Di ba? Sir Admar, Ma'am Pilita, yan, tuloy. Na mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao, ang daming mga problema, yet ito yung pinagkakaabalahan. Siguro, Admar, may nakita akong isang tao sa Facebook nag-call na scrutinize yung security details sa lahat ng politiko. House of Representatives, Senate, para makita talaga natin. Kasi kung ang issue ay kakulangan ng tao at hindi nila nagagawa yung nagagawa nila dahil naka-security detail, di tingnan natin at magbilangan ilan ba talaga ang naka-detail at karapat dapat bang lagyan ng detail. Kasi ito, pangalawang leader ng bansa. Hindi naman sa tinitingnan natin yung kulay ng politika, ang tingnan natin yung pwesto at yung institusyon. Kasi nasa line of succession yan. Sino bang authorized? Parang yan yung mga plaka ng congressman at senador. Mas marami Sino ba pa dapat ang gumamit ng plaka? Yung bang paggamit ng plaka extended sa asawa, sa mga anak? Di ba? Ang daming entitlement na kailangang mabago. Tsaka pinili siya ng 32 million na mahigit. That's na mga mga Pilipino, mas higit pa sa Pangulo natin. So marami ang tiwala at umaasa na mabibigyan din siya ng protection. Pero nakapanayam ng SMNI News last weekend si Davao City Mayor Basti Duterte. Baguhan lang ito na alkalde. Kahit siya, sabi niya, kung talaga ang kakulangan ng mga pulis ang dahilan kung bakit nailipat, pati ngayon doon sa sa tawag nito, sa Kingdom of Jesus Christ sa harapan, pwede namang kumuha ng mga pulis sa bawat lugar, tigi-isa,
makakalikom ka ng marami na mga pulis para i-deploy mo sa isang area. Ang pinagtataka, maliban doon sa nabanggit ni VP Sara na galing sa Mindanao, inilipat lahat dito sa Metro Manila. Ang nabanggit niya doon naman sa Davao Region, mula sa Region 12, isang lugar lamang, tapos dineploy doon sa area na yun na considered as tahimik sa mahabang panahon. Oh, alam mo yung movement ng mga tao, nakakapagtaka eh. Ganyan din nangyayari sa AFP, di ba, yung Board of Promotions, sinentralize nila. So, technically, kung nagre-recruit ka ng taga Mindanao, kailangan yung taga Mindanao pupunta sa Camp Aguinaldo para mag-apply. Hindi dati katulad no na decentralized. Mukhang itong sa PNP, ganyan din na nangyayari. When you try to centralize promotions and hiring, that means whoever is sitting as head has full control over it. At kasama dyan yung pondo. So, nakakabahala yan kasi biro mo, ultimong vice presidente ang nagreklamo in open letter to the chief PNP. Ngayon lang yan nangyari sa history ng PNP. Kung hindi nahihiya yung Romel, biro mo, ang tawag Romel. Kaya nga sabi ko, hindi man lang ginabis. Kung hindi nahihiya yung Romel, sir, chief PNP ka. General. Para kang tinawag na, hoy, sandali lang, di ba? So, ako ang sense ko, mahiya ka naman dahil ikaw ang hepe ng PNP. Nagre-represent ka ng PNP, hindi lang naman ng opisina mo. Oo. Balik lang ako, si Partner Pilita, maraming hinandang mga tanong. Hindi, actually, klarong-klaro na yung yung sulat. Parang ano pa sasagot mo doon, hindi ba? Kaya lang, Miss Malu, kahit naman siguro tayo, no, whether you like VP Sara or not, hindi ba napakaklaro naman kasi na-state ni VP Sara doon, the timing, kailan ba nangyari yan, di ba? Tapos yung mga tinanggal ay the most trusted. When it comes to her security, hindi ba 2000 pa pala yan, 2017 pa yan, 2010 nasa kanya na. So it gives like yung parang feeling mo na you're not safe, hindi ba? So yun sa akin lang, okay, nilagay din niya doon yung incident ng casing na hindi natin alam yan, tapos yung sa airport, that's a very good point. Kung walang threat, abay nakunan. Ang vice president, no, kailangan ba yung point na sinasabi pa kasi na kung kailangan naman ay pwede siya mag-request? Hindi ba dapat ang nasa constitution din naman ay protection at seguridad? So dapat kayo na nag-iisip na dagdagan natin. Hindi sabihin kusa. Tama. Tama yun, Miss Pearl, no? At saka, pag ganon, parang hindi ba request? Biro mo magre-request, ang vice presidente magre-request sa'yo, hindi ba yan standard? Kaya nga ang sinight niya yung NAPOLCOM. It was the decision of NAPOLCOM to come up with her own security. At hindi lang yun para sa kanya, para sa succeeding vice presidents. Para nga naman yung safety nila is of an important thing for them. At hindi lang natin ang medyo madiin doon sinabi niya, hindi lang yung seguridad ko, pero seguridad ng aking mga anak, ng minor asawa. Pa. Yes, Minor, di ba? Ang daming violation yung ginawa doon sa airport. Matagal namin pinag-uusapan yan ni Admar kasi ang sinasabi ko doon, kung ang kumuha ay yung So, lagot dito si Romel dahil ang dami niyang violation pala. So, ayan. Kung hindi man tumahusgahan sa husgado, talagang ang mamayan ang maghuhusga sa iyo, Sir Romel. Lagot ka. Galit na ang taong bayan sa iyo sa mga kasinungalingan na pinaggagawa mo. So, mag-ingat ka, sir. Dahil babalik ang karma sa buhay mo. Isang taga-media, allowed ka ng all access hanggang sa bridge.
Yung bridge ay yung papunta na Nakapasok. sa... Oo. Ang information pa, Ma'am Malu, isang media, broadcast media, ang nag-utos, hindi alam ng media affairs na ganun ang oras ng pag-alis ni VP Sara. ng media affairs ng NAIA. Nang NAIA, wala dong alam. Oh. Nung pina-verify talaga natin, wala dong alam. And ayaw naman magkomento ng NAIA nung pinatatanong nga dito, ayaw magkomento kasi usaping political daw. Ayaw daw nila makisawsaw sa usaping politika. Kasi wala akong nakitang media na may all access. I mean, in my knowledge in so far as anong tawag diyan pag So mga kababayan, talagang napakaganda mapakinggan yung mga ganitong usapin dahil na bibigyan tayo ng kaliwanagan na ito palang lahat ng mga nangyayari sa atin ay politika talaga na hindi alam mo, tingnan mo, hindi alam ng mga NAIA media. So mayroon talaga itong demolition job para kay VP Sara. Tuloy. nagre-register ka na member ka ng media, hindi ka binibigyan ng all access sa airport. Kasi ang daming security level clearance ang kailangan mo diyan. Tama. Diba? Yung pumunta ka dun sa waiting area, dun sa gate. Hindi ka na pwedeng pumunta dun sa gate dahil kung hindi ka naman pasahero. Oo, tama yun. Ngayon, pag lumabas ka dun sa bridge, pasahero lang ang nandun. So kahit ka pumesto nandun sa bandang taas, ia-akos ka ng Qatar, di ba? Kinunan pa niya ng litrato yung airline. Ia-akos ka ng mga security niyon. Excuse me, what are you doing? You don't just do that. Kung makikita mo naman, dumaan si BP sa bridge. Hindi siya yung may special na pinto dyan na nandun ka na sa loob, hindi ka na lang dadaan dun sa ano. Kaya yun, pinagdududahan ko na anong gusto nyo? Hindi natin isi-secure ang Vice Presidente. Nanalo ho ang Vice Presidente ng 32 million. Ako, hindi ko maintindihan. Tama si Miss Perle. I-request mo pa yun? Hindi ba part yun ng protocol? Pag nakita mo na yun, hindi ba? Kumbaga, pag ikaw naging vice presidente at presidente, ito po sir ang mga clearances, ito ang mga security nyo, that's part of protocol. So ngayon, kailangan kumatok ang vice presidente dahil siya ay vice presidente lang. Kailangan kang, excuse me po, pwede ho ba mag-request ng security? What on earth? I don't understand where Romel is coming from. Meron lang akong isingit partner Pilita kay Malu. Hanggang saan pwede na, kasi gagamitin, public figure kasi yan si VP Sara, kaya pwede siyang kunan ng larawan. Hanggang saan? Meron bang limitasyon din ba? Oo, Admar. Security. Alam mo ang protocol, yun ngang susubo. Ang presidente susubo, no yun. Susubo ng pagkain hindi mo pwedeng kunan ng ganon. Yung presidente, nagkaroon na tayo ng babae, maglalagay ng lipstick o may aayusin. So, ayun, at least nalaman ko na bawal plapunin ng picture yun habang kumakain. So, that's it. Damit, no, yung kukunin mo siya. May mga ganong protokolyo. So, yung pagdating mo lalo na dyan sa airport, ang airport is a highly controlled area. So para may naglo-loiter na taga-media, di siguro may nagsabi. Kung yan susundan natin, may nagsabing, lalabas, kunan mo. Bigay mo sa akin, kami nang bahala mag-release. And it only shows it was planned. Yes, it was planned. Kasi alangan naman yung bigla mo lang tinawagan, punta ka na doon kasi nandun bigla. Hindi naman yan in-announce talaga openly to everybody, right? 1 a.m.? Sige nga. Meron ng, na yun. May tsaka maulan traffic. Nandun na, nandun na. Come on, di ba? Wag tayo dyan. Alam mo, meron pang isa kasi, the usual, in any security group, especially if you are securing the president, the vice president, yung mga ganyan katataas na tao, hindi ba usually,
exaggerated nga yung pag-secure eh. Ano ba nangyayari, makikita mo? Ayaw na nung tao na daming security, ayaw. Hindi ba nung sasabihin, I'm so sorry, Mr. President, we're just doing our job. Ibig sabihin, you're doing everything no matter what na aalagaan mo. At Pero saka, ito diba, kasi, baliktad. Parang hindi ka na stress or hindi ka nakakabahan na ang Vice President mo ay kayang makunan ng ganon sa isang pribado at mahigpit na lugar. Tapos ang mga uupo sa ang mga ano sa kanya, magse-secure sa kanya with all the nangyayaring events na medyo alam naman na natin na hindi magkasundo, di ba? Tapos biglang tatanggalin mo the most trusted niya. Hindi pa napaka-ano talaga. Tsaka hindi taga Mindanao. Hindi siya normal. Taga Mindanao pa. And meron pa. It's abnormal. Tinira. And the timing is really bad. Correct. I mean, it's not normal. They rolled this out when she resigned. Alam mo, ang nakakawa, pag tiningnan mo yung NEP, yung National Expenditure Account, kasi pinost na ngayon. Aba, di ba si Vice President, ginib up niya yung Confidential and Intelligence Fund. Tingnan nyo, tumaas ngayon for 2025. Saka parang baliktad. Isa pang napun ako, usually before, when you're from NCR, di ba pag medyo ididisiplina ka, paliliparin ka pa nga dyan sa mga Mindanao. Sa iba, di ba itapon sa Mindanao? Yeah. Mindanao ang kinuha dalhin sa Manila. Oo. You know, parang basta ganun eh. Napaka tama yung sinabi mo, no? Kung ikaw ay taga Mindanao, ang pamilya mo nasa Mindanao, i-approve mo lahat itong mga ito. Dahil si Romel, gusto niya nandito sa Maynila. Di ba? Parang maling-mali sa tradisyon ng PNP. Saka di ba nagkaroon na rin po yan before na sinasabi nga ng mga PNP na ang gagawin na nga nila ay kung ikaw ay taga doon, doon ka ma-assign upang hindi ka nalalayo sa iyong mga pamilya. Unang-una, mas less gastos yan. Kasi pag galing ka patitiran mo dito diba? Kilala nila ang lugar, kilala nila ang komunidad. Diba? Yun yung community policing. Pag dinala mo yan dito sa NCR, maninibago, baka mawala pa sa mga... May gastos. May gastos yun. So, kasi kung gusto mo ng police ng NCR, then yung by travel by land. Oo, tsaka Professor Malu, may isingit ko lang, dapat yung mga police din ni BBM dapat galing din ng Mindanao. Pantay. Di ba? Para pantay. Diba, dapat applicable sa lahat, hindi pwedeng kasi daw, di ba? Parang bakit taga Mindanao lang lahat? 'Di ba? Kapansin-pansin. Tapos, yung mga trusted pa talaga nila na matagal na yun. Alam mo, ang pinaka-bottom line yan, sa nangyayari ngayon sa kanya, talagang hindi ito, masasabi natin, you can just sleep every night na okay ka. Oo. Dahil everyday pwedeng may mangyari. Tapos, hindi lang ikaw, may pamilya ka. At ang tatay mo ay former president of That's right. Di ba? Ang anak ng ang pamilya ng mga former presidents inaalagaan pa security. Yeah. Tama. Tama yan. Ano nangyayari? Anak ng presidente before, tapos at the same manner you're a vice president. Di ba? Na alam natin na kinalaban ang mga NPA before, so yun pa lang may galit na sa kanya. Hindi ma-assess na walang threat doon, kinalaban niya, vocal siya, naging mahina ang threat assessment ni Romel. Yeah, 'di ba? Kasi hindi lang pinag-uusapan yung present times niya na maraming nangyayari ngayon na may mga galit. Yung dati pa niyang mga ginawa, hindi ba? Pati yung mga nung mayor siya, may mga nasagasaan ba sa before na may galit? You know, all these things, diba? Sa pamilya niya, sa former president at tatay niya. So parang hindi ko maisip masyado, hindi ko mag-grasp yung wala namang threat. Pero ako, alam mo, nagulat ako nung sinabi niyang ibabalik niya yung 45. So technically, parang sinasabi niya, yung sabi niya nga, ano yun, ibabalik, tinanggal, tapos ibabalik, ano yan, laban, bawi, balikan. Nakakatawa nga ito.
kaya ko naman kahit walang security. Kasi ma'am nga, naman kasi, yung 45 ang galing din sa kanila. Oh, yeah. Akala mo walang threat. Diba? Ba't nagtira pa? Hindi ba? Ang nangyari, sinasabi nilang nagtira ng 45, kay VP Sara, yun ang naging threat eh. Oo. At kayong namili. Hindi ba? Ganun yung feeling niya. Oo, at saka may eyes and ears na magre-report. Samantalang yung datihan mo, kabisado mo na. Alam na nila kung ano ang mga ayaw. Di ba? Ano ayaw ni Vice Presidente, ano yung gusto niya. Alam na nila kung paano ang scheduling. So, napakahirap niyang ginagawa ni Romel. Okay, ngayon punta tayo, Miss Maluna. Having this situation Romel! Ano ba yan? Parang katunog yan si Junela. now, how will this change? Kasi, di ba, ganun lang naman kasimple. Kung anong ginagawa mo ngayon at pinayagan ay maaari nang matuloy sa ibang mga susunod, no? So, sa nangyaring to sa Vice President na ganito yung nangyayari sa security niya, what will happen now to the next? Ibig bang sabihin nito, kayang-kaya nila sabihin, ay nako, pag ikaw hindi sa'yo, kukunin namin yan. Kasi may president eh. Yeah, may president yan. So, they will just invoke the Romel doctrine of removing security of the Vice President. Diyan makikilala si Romel. Imbis na makilala sa mga programa ng PNP, yung pag-aalis ng mga security ni Vice Presidente. Nakakalungkot kasi ang ating politika, hindi naman tayo madalas nagboboto ng magkasama sa partido eh. Karimitan yan, ang sense natin magkahiwalay para may checks and balance. Nagkataon tayo ngayon may tumakbo sa unity, so ang taong bayan nag-decide, o sige, magkasama kayo ha. Pero alam mo ang nakakagulat dito, walang tumigil kay Romel eh. Walang nagsabi mali yan. Diba? Kahit yung mga tagagawa ng batas natin, wala. Oo, in a bet na parang may license to do whatever you want. Ganito na ba ngayon? Do you think it's also like a sample? Yung sinasample na kung ang Vice President. Tama nga naman, no? Walang pumipigil, no? Kahit mali na, no? So, talagang pinayagan. So, kayo, sa tingin nyo, guys, di ba, pinayagan dahil dapat ano na yan, tinitigilan na yan, sinasaway na yan. Pero this time, talagang pinapayagan si Marvin. Pero ngayon, sunog, tamime. Ayan, barado ka ngayon. Talagang galit na ang taong bayan, lalo na lahat ng mga supporters na bumoto sa kanya. 32 million. Imaginein mo yan, Sir Ruben. Yes! Nagaganto namin. Kayo, kaya namin. Do you think nagagamit siya to be like a example to sa inyo, ha? Oo! Ganon. Clearly, katulad nga yung raid sa KOJC. Ano ba yon, di ba? So sinampulan namin kayo. Nakita nyo, kaya namin kahit walang declaration of martial law. Ikaw, PRRD, menungsang ka namin ng security. Naramdaman nyo. Ikaw, City Mayor, So, hindi lang pala si VP Sara tinanggalan ng security, no? Ang dami pa palang tinanggalan. Si PRRD tinanggalan din pala ng security. Then, kagabi, kahapon sinabi ni Bongo na pati siya tinanggalan din. So, grabe. Sa dami-dami ng tatanggalan, yung former president pa, at the same time yung senador. Siguro lahat ng mga Duterte na nakalink sa mga Duterte yon tinitira talaga. At mga like Bongo and Tatay Digong tinanggalan din ng security like VP Sara. So ayan. Pero ngayon, kinakarma na talaga sila. Bumabalik talaga sa kanila yung mga kalukuhan na ginagawa nila, guys. So ayan. Wala tayong magawa dyan dahil kalukuhan nila. So aanihin nila yan. Hepe, 3 beses. Kahit yung isa hindi pa nagiinit yung puwit sa upuan, pinaltan na. Kaya namin. It's really the wanton use of force and power. Ngayon, nakita nila, hindi ka na sa amin, ha? Sige.
Ito gagawin namin sa iyo. Kaso naman. Oo, 'di ba? So makikita natin ang common denominator diyan, taga Davao City at Duterte. Alam mo, nabanggit mo na rin yung KOJC. Oo. Kulang tayo sa kapulisan, ano? Pero gano'ng karami yung mga napapadala doon. Dami. Alam mo, kaya nga ako natutuwa dun sa isa nyo. Alam ko, dami natin kapulisan eh. Kasi sa daming pinadadala sa isang isang... Di ba, meron kayo isa diyang pastor na naka-megaphone eh. Parati ko yung pinanunood eh, na nagtatawag, oy, wag kayo dyan sa dilim. Kasi di ba gusto nyo kaming bantayan? Dito kayo sa liwanag nang makita nyo kami. Tapos, Prof, nahihiya na rin sila, yung mga kapulisan sa ginagawa nila. Tapos, Prof, kaya nga ang sabi ang pa, call ko sa mga kapulisan, do not follow an illegal order. Why are you following an illegal order? Diba? Yun ang mahirap dyan sa both the police and the AFP. Kaya, nako, alam mo yung kagaganyan nila, hindi maganda ang nakikita ko mangyayari. Tsaka sabi pa nila, magche-checkpoint sila. Wala naman silang chine-check doon. No. Tapos, checkpoint na nasa labas ng gate. Oo, tapos yung checkpoint nila, yung karatula nila, karatula pa nung mga sinibak or inilist na mga pulis. Hindi na updated. Tapos, meron pa, wala silang nameplate. Ayaw din nila magpakilala kasi ayaw daw nilang makasuhan. Akala ko ba legal yung bakit hindi kayo di ba? Oo. Tapos galing pa yan ng Region 12. Oo, di ba? So kung susuma total ang gastos diyan, araw-araw, naka-isang buwan na ba yung mga nakastasyon diyan? Kasi June 10 nangyari yung insidente. After nun, mahigit na tuloy-tuloy isang buwan. Gasolina, tao, pakain, magkano yan? Diba? Allowance pa. Yung, okay, now I'll go back to the, yung, kasi, yung reason na kulang sa PNP, abay, ba't di siya nalagahire? Nasaan na yung mga bago nilang tinetrain? Bakit ang daming gusto naman maging kapulisan? Bakit ibig sabihin kinakapos tayo? Di ba may study po yan, yung sa PSA? Pero may ratio yan eh. Tama. Ito ang population. So, ilan ang kakailanganin mo? So, that's it. Ang ibig ba sabihin nito, ina-accept nila na hindi nila nagawa yon? So, yun guys, doon nagtatapos yung video natin. Salamat sa inyong panonood. Talagang kabalbalan na yung ginagawa ni Sir Romel. So, kahihiyan na talaga. So, ayun, tamiming-tamiminan. So, wala nang mukhang iharap si Romel. So, huwag niyo kalimutan guys, i-subscribe, like at i-share ang video nito para sa mga kababayan natin hindi nakapanood. Salamat sa inyong panonood. Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa inyo. Peace!